búnker es un lugar aislado de todo. Una caja dentro de otra caja. Es la obra maestra de mi marido. Es su más oscuro secreto. Nagsimula ang pelikula sa ating pangunahing tauhan na si Adrian, na isang orchestra conductor. Nakatanggap siya ng isang video message mula sa kanyang kasintahang si Belen at sinabihan siyang mahal pa rin siya nito, ngunit hindi na niya ito, kaya pang ipagpatuloy, kaya aalis na lamang siya at hiniling niya rito na huwag na siyang sundan pa. Nalungkot si Adrian sa mensaheng ito. Pagkatapos, pumunta siya sa isang bar para uminom upang maibsan ang sakit at makalimutan ang kanyang minamahal na si Belen. Nalasing siya ng husto kaya nakipag-away siya sa isang lalaking hindi niya kilala sa parking lot. Pinatigil ng kasintahan ng lalaki ang gulo at umalis. Nang tumawag ang bartender, sinagip siya ni Fabiana at inalok na tumawag ng taxi. Tinanggihan niya ang alok kaya dinala siya ng dalaga sa bahay nito. Nagkasiyahan sila sa loob ng kotse habang pinapatugtog ni Adrian ang musika mula sa radyo at nagpatuloy sila sa pagsasaya sa bahay nito. Nagising si Adrian at hindi niya alam kung nasaan siya. Tinanong siya ni Fabiana kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi, kung bakit siya ganoon kalungkot, ngunit nanatiling tahimik si Adrian. Mabilis niyang ininom ang kanyang kape at umalis nang walang paalam sa kanya. Pagkatapos nito, nagdaos si Adrian ng klase, ngunit tinapos ito sa kalagitnaan ng pagsasanay dahil masyadong nadidistract siya sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, pumunta siya sa parehong bar upang humingi ng tawad kay Fabiana. Pinatawad siya nito sa pag-alis niya kinaumagahan ng walang paalam. Dinala niya ito sa teatro na kanyang pinagtatrabahuhan upang makabawi sa nakaraang gabi. Agad silang nagkasundo at sa paglipas ng panahon ay nabuo ang isang romantikong relasyon. Nagpalipas ng isang gabi si Fabiana sa bahay ni Adrian at nagising kinaumagahan ng mas maaga kaysa kay Adrian. Sa banyo, nakarinig siya ng mga ingay mula sa alulod, kaya nagpasya siyang tumingin-tingin sa mansyon ni Adrian. Nagsimula siyang maghinala nang makakita siya ng mga drawing ng disenyo ng sapatos sa isang mesa, na malinaw na pagmamay-ari ito ng ibang tao. Nahuli siya ni Adrian na nakatingin sa mga drawing at niyaya niya itong mag-almusal para maiba ang atensyon niya sa mga drawing. Naupo sila sa labas at tinanong siya ni Fabiana kung bakit siya nakatira sa liblib na lugar sa halip na sa lungsod. Sumagot siya na kailangan niya ng kapayapaan upang matupad ang kanyang mga malikhaing hangarin. Dalawang detektive ang pumunta sa kanyang bahay upang magtanong tungkol sa nawawala niyang dating kasintahan. Ang kanilang mga pangalan ay Francisco at Bernardo. Nalaman na nawala si Belen ng walang bakas at hinahanap siya ng mga pulis. Sinimulan nilang halughugin ang bahay bilang pangunahing suspect sa pagkawala ni Belen si Adrian. Nagtanong sila tungkol kay Belen at ipinakita niya sa mga detective ang workstation na iniwan ni Belen doon. Nagsimulang maghanap ang mga detective sa paligid ng hardin na ikinadismaya ni Adrian dahil inakala niyang pinaghihinalaan siya ng mga ito sa pagpatay at paglilibing sa kanya sa labas. Naniniwala si Adrian na tumakas lang si Belen kasama ang ibang lalaki upang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Sinabi rin niya kay Fabiana na sinubukan niyang kontakin ang pamilya ni Belen, ngunit wala siyang natanggap na sagot mula sa kahit sino. Kinagabihan, tumutugtog si Adrian ng piano, ngunit niyaya siya ni Fabiana na matulog kasama niya. Habang naliligo si Fabiana, narinig niya muli ang tunog mula sa alulod at napansin niyang gumagalaw ang tubig, kahit na siya ay hindi gumagalaw. Tumalon siya palabas ng banyo at tumakbo papunta kay Adrian. Namatay ang mga ilaw nang tumama ang kidlat, ngunit muling pinakalma siya ni Adrian at sinabi sa kanya na nangyayari ito tuwing may bagyo. Malapit na silang gumawa ng mga bagay na kalaswaan nang hilingin niya sa kanya na ilabas ang aso sa silid dahil naistorbo ito sa aso. Sa sumunod na gabi kung saan si Fabiana ay nasa trabaho na naman. Nakikipag-usap siya sa kaibigan nito tungkol kay Adrian. Ang kaibigan ay isa pala sa mga detective na bumisita sa mansyon dati na si Bernardo. Nakaramdam siya ng kakaiba at kahina-hinala na nagsimula silang mag-date kaagad pagkatapos mawala si Belen. Sinabi niya sa kanya na umalis si Belen at walang kinalaman si Adrian sa pagkawala nito. Sina Bernardo at Fabiana ay dating magkasintahan noon. May malaking konsyerto si Adrian kung saan ipinakilala niya si Fabiana sa manager ng orkestra na nagngangalang Tito.
Sinabi ni Tito kay Adrian na hindi nila siya malilimutan dahil plano ni Adrian na umalis sa kanyang trabaho sa lalong madaling panahon. Habang naliligo si Fabiana, ang tubig ay naging sobrang init na parang nasusunog ang kanyang balat. Lumabas siya upang tingnan ang paso sa salamin nang marinig niya muli ang ingay mula sa lababo ng banyo. Tinakot siya ng asong si Hans dahil siya ay parang nababaliw na. Nakakita siya ng isang nakatagong susi sa sahig habang siya ay nagtatalon-talon sa kwarto ni Adrian. Isinuot niya ang susi sa kanyang lieg at ginawa ito bilang kwintas. Namatay muli ang mga ilaw dahil sa bagyo. Palagi niyang iniisip na may tao sa bahay bukod sa kanya. Sinimulan niyang hanapin ang umano'y ng hihimaso. Tinakot na naman siya ni Han. Natumba siya sa upuan ng piano at tumama ang kanyang ulo sa piano. Nawalan siya ng malay, ngunit natagpuan siya ni Adrian at dinalhan siya nito ng mga painkiller at isang basong tubig. Ibinahagi ni Fabiana na hindi siya komportable na mag-isa sa mansyon. Tiniyak sa kanya ni Adrian na walang mangyayaring masama. Inisip niya na malas lang ang nangyari dahil namatay ang mga ilaw at tinatakot siya ni Han. Ikinuwento niya sa kanya ang kanyang teorya tungkol sa mga ingay na naririnig niya sa banyo. Naniniwala siyang may kababalaghan sa mansyon at may multo. Natawa si Adrian sa ideyang ito, sa palagay niya ay hindi totoo ang mga alalahanin ni Fabiana. Iniisip ni Adrian na hangin lang ang umiihip sa pagitan ng mga tubo. Nanatiling mausisa si Fabiana kung ano talaga ang nangyayari sa bahay. Kailangan nang umalis ni Adrian dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga detektiv. Natagpuan nila ang isang bangkay na kamukha ni Belen at kailangan niya itong kilalanin. Pumunta sina Adrian at ang mga detective sa morgue upang makita ang bangkay ng isang dalaga. Sinabi sa kanila ni Adrian na hindi iyon si Belen, kahit na sinabi sa kanila ng pathologist na imposibleng makilala ang bangkay dahil nasira ang buong katawan nito ng apoy. Nagmaneho pa uwi si Adrian at pagpasok niya sa loob, narinig niya si Fabiana na nagsasabing sorry sa isang tao sa itaas. Kinumpronta niya ito tungkol dito, tinanong kung sino ang kausap nito habang nasa banyo. Sinabi ni Fabiana na naghahanap lang ito ng libro at iniwasan ang tanong. Sinabi ni Adrian kay Fabiana na wala na si Belen sa buhay niya. Nagyakapan sila nang mag-zoom ang kamera sa salamin at makikita ang anino ni Belen. Isang alaala ni na Adrian at Belen ang nagbibisikleta habang papalubog ang araw. Sa sumunod na eksena, nagkakaroon sila ng masarap na hapunan sa bahay kung saan sinabi ni Adrian sa kanya na nakuha niya ang kanyang pangarap na trabaho para sa Bogota. Kailangan niyang umalis sa loob ng 15 araw sa loob ng halos isang taon. Hiniling ni Adrian kay Belen na sumama sa kanya at lumipat sa Bogota. Nag-atubili si Belen ngunit pumayag na sumama sa kanya. Nagtanghal siya sa unang pagkakataon sa Bogota at natuwa si Belen sa talento nito. Sinimulan niya itong hanapin pagkatapos ng konsyerto at natagpuan itong kausap ang isang biolinista na nagngangalang Veronica. Nagdulot ito ng selos at naisip niya na maaaring may relasyon si Adrian kay Veronica. Ang bahay na napagpasyahan nilang rentahan ay nasa liblib na lugar. Pag-aari ito ng isang babaeng Aleman na babalik sa Berlin, kaya nagpasya siyang paupahan ang lugar sa isang kondisyon na alagaan ang kanyang asong si Hans. Lumipat sina Adrian at Belen sa mansyon. Masayang ginugol nila ang mga unang araw sa bagong bahay. Muling lumitaw ang kanyang hinala na niloloko siya ni Adrian nang mahuli niya sina Adrian at Veronica na nag-uusap ng pribado kasama ang whiskey sa opisina nito. Habang naliligo si Adrian, hinanap ni Belen ang kanyang telepono at hinanap ang mga mensahe sa pagitan nilang dalawa. Tinanong siya ni Belen tungkol sa relasyon niya kay Veronica at kinumpronta ito tungkol sa mga text at tawag na natagpuan niya. Inamin ni Adrian na nanliligaw siya kay Veronica, ngunit wala pang nangyari. Gusto niyang tanggalin niya si Veronica sa orkestra, ngunit tinanggihan ni Adrian ang kahilingan ng kanyang kasintahan at umalis papunta sa trabaho. Nakikipag-usap si Belen sa babaeng Aleman. Iniisip niya kung ano ang gagawin ni Adrian kung sakaling mamamatay o mawawala ito. Sinabihan siya ng babae na dapat niyang gawin ang ideyang ito upang malaman kung mahal ba talaga siya ni Adrian. Idinala ng babae si Belen sa isang lihim na silid na kanilang ginawa upang itago ang kanyang asawa kung sakaling may maghanap sa kanya. Ang silid mismo ay may sariling espasyo at protektado ito mula sa ingay.
May one-way see-through glass kung saan makikita niya ang lahat ng nangyayari sa kabilang panig. May speaker sa silid, kaya maririnig ang bawat pag-uusap mula sa labas. Lumabas ang ginang ng mansyon at sinabihan siyang tatawagan niya ito pagdating niya sa Berlin. Dahil sa mungkahi ng babae, nagpasya si Belen na i-record ang video at tumungo sa shelter room para malaman kung ano ang gagawin ni Adrian kung sakaling mawala siya. Iniimpake na niya ang kanyang mga gamit para mas maging kapanipaniwala ang kwento ng pag-alis nito, nang biglang umuwi si Adrian. Nagmamadali siyang kinuha ang kanyang mga gamit, ngunit hindi napansin ang pagkahulog ng susi ng silungan sa bentilasyon. Pumasok siya sa loob at nilock ang pinto. Pinagmasdan niya ang reaksyon ni Adrian sa video at natuwa siya dahil tila lungkot na lungkot ito. Nang gusto na niyang lumabas ng kwarto para makipagkita muli kay Adrian, napagtanto niyang hindi niya dala ang susi, kaya nakulong siya sa kwarto. Sinimulan niyang hampasin ang salamin at sumigaw para tulungan siya ni Adrian. Dahil soundproof ang kwarto, napasigaw siya, ngunit hindi siya marinig ni Adrian at walang signal ang telepono niya sa kwarto. Dahil sa desperasyon, sinubukan pa niyang buksan ang pinto gamit ang iba pang susi ng bahay. Pagkatapos ay sinimulan niyang hampasin ang salamin gamit ang upuan, ngunit wala itong silbi. Dinala ni Adrian ang video na iniwan ni Belen sa pulisya upang malaman kung saan siya nagpunta. Samantala, gustong-gusto nang lumabas ni Belen ng silid. Sinuri niya ang bawat sulok ng silid nang matagpuan niya ang uniforme ng yumaong asawa sa isang aparador. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng isang journal at nalaman na ang asawa ng babae ay dating opisyal ng ACE noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakakita siya ng pambukas ng lata at nagsimulang magbutas sa isa sa mga dingding, ngunit halos walang saysay ang kanyang pagsisikap. Nakakita siya ng lumang dilatang pagkain sa loob ng isa sa mga drawer. Tinikman niya ito, ngunit sira na ang dilatang pagkain. Sinubukan niyang hugasan ang lasa gamit ang tubig mula sa gripo, ngunit kulay kalawang ang tubig dahil sa mga lumang tubo. Sa kabila nito ay sapat na ito para mabuhay siya ng pansamantala. Kalaunan, pinanood ni Adrian ang video sa huling pagkakataon at sinabihan siya ng sana ay nasa maayos siyang kalagayan, pagkatapos ay pumunta na siya sa banyo. Nang hampasin ni Belen ang isa sa mga tubo sa galit, napagtanto niya na gumalaw ang tubig sa lababo, nang hampasin niya ang mga tubo. Sinimulan niyang hampasin ang mga tubo ng desperado para mapunta ang atensyon ni Adrian sa tubig. Hindi napansin ni Adrian ang paggalaw ng tubig, kaya itinuloy ni Belen ang pag-ukit sa dingding. Nasira ang ilaw ng dinamo kaya kailangan niyang gugulin ang kanyang oras sa dilim mula ngayon. Nakarinig siya ng ingay at pumunta sa isa sa mga salamin, kung saan nakita niya si Adrian na sa unang pagkakataon na dinala si Fabiana sa bahay. Tuluyan siyang natumba habang pinapanood sina Adrian at Fabiana na gumagawa ng mga gawaing pang mag-asawa. Sinubukan niyang magtago sa sulok para protektahan ang sarili mula sa pagkakita nito, ngunit patuloy pa rin ang tunog ng mga ungol mula sa mga speaker. Kinaumagahan, nang makarinig si Fabiana ng mga ingay mula sa imburnal, si Belen pala ang sumisigaw para humingi ng tulong. Bumalik siya para ukitin ang pader, nang malaman niyang may makapal na metal plate sa likod ng sementadong pader. Ginagawa niya ang lahat para mapansin siya, kaya naman sinimulan niyang pakialaman ang temperatura ng tubig noong naliligo si Fabiana. Nakita ni Belen ang natagpuan ni Fabiana ang nawawalang susi ng kwarto, kaya sinimulan niyang hampasin ang mga salamin para makuha ang atensyon nito. Hindi na ito pinansin muli ni Fabiana dahil hindi niya ito marinig. Sa kabilang eksena kung saan nakatanggap si Adrian ng tawag sa telepono para kilalanin ang isang bangkay. Pagkaalis niya, tumingin si Fabiana sa salamin at bumiti dahil sa paniniwalang patay na si Belen. Adya ni Fabiana na pinuno ng tubig ang lababo ng banyo para subukan kung gagalaw muli ang tubig kapag nagtanong siya. Sinabihan niya itong magsimula at huminto habang pinapanood ang paggalaw ng tubig. Napagtanto niya na may isang tao o kung ano ang sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng tubig. Nagtanong si Fabiana ng maraming tanong para malaman kung sino ang gumagawa ng lahat ng ito. Doon niya natiyak na si Belen talaga iyon sa likod ng mga pader. Tinanong niya si Belen kung nakulong siya sa kung saan at di nagtagal ay napagtanto niyang buhay pala si Belen sa likod ng mga pader. Natagpuan ni Fabiana ang lihim na pinto at sa wakas ay nakita ni Belen ang liwanag sa dulo ng lagusan. Ipinasok ni Fabiana ang susi ngunit biglang huminto at nag-alangan. Kinuha niya ang susi nang hindi binubuksan ang kandado.
Napagpasyahan niyang ikulong si Belen para siya na lang ang nag-iisang babae sa buhay ni Adrian. Napanood natin muli ang eksena kung saan humihingi ng tawad si Fabiana sa isang tao at tinanong siya ni Adrian tungkol dito. Umiiyak si Belen sa sakit nang makita niyang niyayakap ni Fabiana si Adrian. Isang araw, pinagbantaan ni Detective Bernardo si Adrian sa isang parking lot. Sinabi niya rito na tatapusin niya ang kanyang buhay kung may mangyaring masama kay Fabiana. Labis ang paghihirap ni Fabiana sa mga pangyayaring naganap nitong mga nakaraang araw. Pag-uwi niya galing trabaho, sinimulan niyang tanungin si Belen kung ayos lang ba siya, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Labis siyang nakokonsensya dahil hindi niya pinalabas si Belen noong una pa lang siyang nagkaroon ng pagkakataon. Inilipat ni Fabiana ang kanilang mga gamit sa ibang silid para hindi sila makita ni Belen sa pamamagitan ng mga salamin. Medyo nagalit si Adrian na inilipat ni Fabiana ang kanilang silid nang hindi muna siya tinatanong. Kinaumagahan, pumunta si Detective Bernardo sa bahay at binigyan si Fabiana ng mga litrato, kung saan makikita si Adrian na may relasyon sa biolinista na si Veronica. Kasabay ng pangyayaring ito, inihinto ni Adrian ang kanilang trabaho ni Veronica. Dahil dito, labis na nalungkot si Fabiana, kaya gumawa siya ng malaking desisyon na palabasin si Belen sa nakatagong silid. Samantala, nagtatanghal si Adrian ng isang konsyerto, kaya wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa sarili niyang bahay. Bumukas ang mga pinto at pumasok si Fabiana sa kwarto upang hanapin si Belen. Tila natutulog si Belen, kaya ginising siya ni Fabiana sa pamamagitan ng pagtawag ng pangalan nito. Biglang nagmulat ng mga mata si Belen at binasag ang isang bote sa ulo ni Fabiana. Nagawa niyang mapatumba ito at makuha ang mga susi ng kwarto. Nagmamadali siyang lumabas at isinara ang pinto, kaya't nakulong si Fabiana sa loob. Iniwan ni Belen ang susi sa kwarto para malaman ni Adrian kung ano ang nangyari. Nag-iwan din siya ng litrato sa salamin na nagpapakita sa kanilang dalawa na magkasama. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin si Belen na nakaupo sa dalampasigan at sa wakas ay nakakahanap ng kapayapaan. Lumipat ang kamera ng isa pang segundo sa nakatagong silid kung saan makikita natin si Fabiana na hinahampas ang salamin.